Nasa linya natin, Josa, si Wage Commission Executive Director, si Director Chris C. Director Chris C, magandang hapon po sa inyo. Si Henry Uri po at si Josa Cruzat sa Good afternoon DCRH. po, Sir Chris C. Okay, good afternoon Ay, po ma'am. sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Ay ma'am, opo, sorry, magandang hapon po sa inyo. Ma'am, nakarating na ba sa inyo yung decision po ng isang branch ng Pasig RTC na status quo ante muna, yun pong inaasahan pong wage increase? Yes po, nakarating po ito sa amin at very short lang po yung aking magiging sagot tungkol dito. Ano po? Opo. Lang po sa inyo. Kasi po yung pagtatakda ng wage order number NCR 27, ito naman po ay dumaan sa proseso na naaayon sa batas at ang determination process po na ginawa ng National Capital Region RTWPB. Ito po ay produkto ng konsultasyon at public hearing na dinaluhan naman po ng mga representante ng iba't ibang stakeholders natin, lalo na yung mga manggagawa, mamumuhunan at saka yung iba pa hong mga government agencies na Opo. meron pong interest dito sa issue. So, in short, kami po ay tumalima dito sa pamantayan na nakasaad sa RA 6727. Pero gayon pa man po ay kinikilala natin po itong proseso ng hudikatura at since meron pong TRO, tayo po ay susunod sa kanilang desisyon. Alinsunod po sa paggalang natin sa saligang batas at sa principle of separation of powers. Opo. Ma'am, Yun lang po, salamat po. Apo, ma'am, so ibig sabihin, yung pong mga manggagawa, kagaya po namin, wala muna kaming matatanggap na increase sa pagsahod namin sa August 15. Yun po yung pagkakaalam namin, pero ililinawin pa rin po natin ito once na nagkaroon na po Opo. ng another na pag-uusap. So, Opo. Kasi ang nakalagay po doon sa order ay status quo ante. Pag sinabi po yatang ganun, ibig sabihin, naku, binaba na yata ni Mama. In short, kailangan pa nila muna Subukan mo nga makipag-ugnayan. ulit kung napindot lang o binaba na tayo. Oo. Kasi ang gusto lang malaman ng mga kababayan natin is, lalo dito sa Metro Manila, kung may aasahan ba silang talagang increase, arawan increase na 60 pesos sa kanilang salary pagdating ng August 15. Sige ma'am. Ma'am, paintindi lang natin sa mga manggagawa ito pong bagay na ito na status quo ante para po sa kanilang kabatiran. Oo. Hindi po kasi ako abogado. Yeah, opo. Kaya, Opo. So kanina binabanggit niyo well coordinated and discussed naman ito sa iba't ibang stakeholder. Kanya lang dahil may nagpetisyon at nagdesisyon naman ng korte na status quo ante muna, ibig sabihin wala munang galawan. Kung ano yung muna po, tama po yun. kung ano yung natatanggap namin, iyon muna, walang dagdag. Opo. Oo. Respect the decision po of the concerned court on in this regard. Opo. It's out of our mandate. Pero ma'am, would you know kung itong Redicon Trading and Construction Corporation na siyang nagpetisyon ay nakonsulta? Ang consultation po kasi natin, hindi ho by company, by organizations po. Opo. So, kung member po ng ECOP itong Redicon Trading and Construction Corporation, parang na rin po yun, na-consult na rin namin sila kasi member po sila ng ECOP. Opo. Sige, sana lang naman ma'am, magkaroon ng decision pabor sa mga manggagawa ito. Pero in the meantime, sabi nyo nga, igagalang nyo naman ang decision muna nitong korte na ito. Kumbaga wala rin muna kayong gagawin na nasa sa korte na ang bola ngayon. Yes po, tama po yun, sir. Apo, sige. Ma'am, salamat ng marami. Thank you po. Okay po. Okay. Ayan. Si Ma'am Maria Criselda C., Executive Director ng National Wages and Productivity Commission.